So good evening, no? Meron tayong bagong entry dito, no? Ito yung sinasabi nila vintage model daw. Pero hindi ko sure kung vintage ang tawag pag ganito eh. Pero ang model na to kasi is DW 6900s, no? 3230 module, meaning ang series year neto is from 1995 to 2011. Kasi meron ni-release neto bago 2023, yun yung module 3529 yata yun na DW. Kasi ni-remake nila to kasi marami naghahanap. Ito yung isa sa mga iconic na relo. So tara, natin gawin. Dilinisin natin to, i-restore para maisama na sa collection, no? Okay, let's do this. Yung ano i-eat natin? Ano ulam? So dipin to, no? So kailangan natin ganito. Ito yung mga model na sinusong kitang pin. Yun, no? Tigas. May stock mo. Kamaya natin problemahin. Gusto ko yung kanyang strap pin. Mukhang vintage nga. Ng relo eh, dinidismantle ko lahat para ma-restore. Wala pa si Ethan dyan. Tapos itong strap, lalabang ko yan. So kailangan mabunot yung pin nito. Hindi ako papayag na hindi mabunot. Yun lang, talagang matigas. Kasama yan. Since marunong naman tayo mag-restore, okay lang, no problem. May katigasan. So hindi ko nakuha sa bunot kanina, nahila ko pa yung pin. So patulak dapat ang approach. By the way, no, ulit, no, again, gusto nyo magpa-restore, mayroon kayong ano dyan, message nyo lang ako kung within Cavite City kayo. Hindi ko siya linisin or i-restore para sa inyo. Kaya ko mag-change bath. Tapos kaya ko mag-deep clean. Tapos yung gasket kaya ko rin i-rejuvenate. Basta huwag lang sira yung makina, ha? Kasi pag sira na yung makina ng T-shock nyo, medyo mahirap na yun. Komplikado na. Dito na natin makikita yung the horror kung tawagin. Yun, ito ba? Yan ang gusto ko sa mga model na ito, no? Chunky siya, no? Robust, kumbaga. So yun na, merong tawag ko dyan, bumakat yung paghihirap ng sino man yung owner, no? So lalabang ko to, so wash ko lahat yan sa restore. Post ko muna yung video, ano, kakat ko muna, balikan ko kayo mamaya pag medyo malinis na. Okay, we're back.
Tapos ko na siya linisin, wash with soap, no. Yung strap niya hindi original kaya medyo may flaws. Yung original sa kanya itong bezel, pero medyo may damage na rin. Siguro some other time papalitan na rin lang natin ang orderan natin siya ng original strap and bezel. Importante maganda yung kanyang module, maganda yung kanyang core. Ito balat lang naman kumbaga. Hindi ko na pinakita kung paano ko sinabon, no, kasi para ka lang naman naglalaban noon Importante dyan. Tsaka minsan tumatagal kasi yon. Minsan kasi nakikita ko meron akong spot na hindi tinamaan, ulitin ko uli yun. Ganun ako mag deep clean So susunod natin nilinisin. Ito bubuksan ko na to since okay na naman Pakita ko sa inyo kung paano ko naman siya nililinis dyan sa part na yan. Siyempre hindi ko na babasain yan. Pwedeng first of all, kailangan ma-secure mong wala talagang moisture o tubig. Meron pa, di ba? Susunod ko namang lilinisin ito yung loob. Malinis naman yung loob niyan. Yung gasket lang ayusin natin dyan, ilalagay natin ito para ma-rejuvenate. Kasi pang yun siyempre all the time to time yung gasket nito is worn out na. Pwede naman ma-restore. Meron namang mga cleaning agents tsaka yung pambabad ba kung tawagin, pwede magamit. Tsaka hindi naman basta-basta nasisira din ang components ng G-Shock na, kasi magana siya, built to last. Kaya ito ang gusto ko itong mga relong to Tibay. Tulad na itong mga model na to. Sayang nga lang papakita ko para may idea kayo. First na introduce sa akin tong G-Shock, bigay sa akin ng papa ko. Kaya lang that time di pa ako marunong mag-ingat, no. Pero hindi pa late model to sa tingin ko kasi 1995 Itong una kong G-Shock wala na siya talagang talagang nadurog na yung strap niya. Tapos although yung bezel buo pa, nasira na rin yung buttons niya. Tapos nung sinubukan ko kasi naputulan na rin ang tornilyo dun last ko tong ginamit, pinandagat ko to, pinasok siya ng tubig siguro kasi na-worn out na nga yung kanyang gasket. Kasi pinalitan ng battery, tapos siguro na-worn out na yung kanyang gasket, nag-moisture to, tapos hindi ko na ginamit. Medyo natuto na ako mag-repair, wala na, siguro sa sobrang tagal na siguro nag-corrode na may so ito ang una kong watch, bigay sa akin ng papa ko. Ito, palagi ko ito vintage kasi bigay sa akin ng papa ko to first year high school ako umabot siya hanggang 4th year nakailang din ako nun. Maganda pa ang kondisyon niya kung sakasakali kung buhay yung kanyang makina, magagawa ng paraan. Ang alam ko pwede itong strap, pwede itong strap may mga na-order naman na strap, basta yung bezel okay pa. So ito yung mga ganitong vintage model, said to be, ito daw magkakasama daw yan along with mga models na unang nilabas na Master of G, like Galpman, Madman, tsaka yung pinakita ko noong nakaraan yung Madman na ito Galpman to sabi yan. Pero palagi ko ito magkasabay lang to. Ito meron ni remodel, no. Ito discontinued na, pero ito ni remodel since marami nagde-demand kasi sikat to may model nga ito na
ginamit si Eminem na meron talagang E niya dyan. Parang collab watch pa. Meron niya model, kaya 2023 nag-release ulit sila niyang DW6900s na yan. Sikat naman si Eminem. Itong iconic na relo niya, kaya siguro nag-mod. Ito siguro hindi na sila nag-release kasi hindi na gamit sa any iconic activity. Pero meron yan, makahanap din natin yan. So, susunod ko ngayon gagawin dito is linisin tong gasket. Lalagay natin dito, no, para malinis din yung screw nya. Okay, babad muna natin sa WD-40 yung mga metal parts. Kaya na natin to at medyo 12 minutes, sumahaba masyado video. Suggestion sa akin maiksi lang daw ang video. Mamaya babrushing ko pa yan, baka hindi ko napakita rin, no? Kasi nga baka umaba yung video. Again, no, baka meron kayong gusto pa restore na relo, no? Gawin kong content. Message lang kayo dyan, usap tayo. Ayos pa, malinis pa. Lilinisin ko tong area to, lalagyan ng ito, bababad lang muna natin to dito para yung goma yung kanyang gasket ma-restore, and then we're good to go. Susunod na ito nano ceramic ko na yung pang kotse, no, nano ceramic coating, yung spray. Mahilig ako sa relo itong collection ko. So pause ko muna, cut ko muna yung video, no, kasi 13 minutes na to, baka umaba masyado. Pakita ko na lang mamaya pag tapos na ako yung process ko dito. Yun, so yun, no, nalinis na, babad na natin, no. Surprisingly ang ganda pa makina niya, siguro maingat din yung may-ari, hindi pa nabuksan na, pero ayos pa, fresh pa yung makina niya. So binabad ko yung mga metal component, hahanguin na natin, no? Na-brush ko na to, hahanguin na lang, pinakababad. Binabad natin sa WD-40, no? Kasi yung iba may bahid na ng kalawang. So papatuloyin muna natin yan, no? One by one. Para masara na natin to. Kasi pinantay ko rin to, binabad natin yung gasket o yung o-ring niya, no? Binabad natin para ma-rejuvenate. Okay, no? So kung makapansin nyo, medyo magana siya ng konti, no? So yun ang trabaho niya, mag-rejuvenate. Gamit tayo ng tweezer para hindi ma-contaminate. Again guys, baka may gusto magpalinis, message lang kayo sa akin. Mas when gusto tayo magkita, okay lang, gawin ko lang content, sige, walang bayad. Subukan ko na yan kasi nung nag-swimming kami, subukan na yan, subukan na to, effective to, no? Kasi nung nag-swimming kami, eto, hindi naman siya pinasok ng tubig ko. Ito medyo abused model na rin to, medyo bago pa to, pero ano na to, yung maluwag na nga yung isang screw nito, kasakasakali, pero hindi naman siya pinasok ng tubig, okay lang.
yan. Okay yan. Kasi nung swimming kami, ginamit ko. Kumbaga, nag-risk take tayo. Kung papasukin, edi sorry. Kung hindi, edi ayos. So, yung katulad ng ayos naman. Nakauwi naman siya mula ng swimming. Hindi siya pinasok ng tubig. So, ganun nangyari doon sa yung unang model ko ng Bishop. Ganun nangyari, pinasok ng tubig. Moist. Wala nung time na yun. Hindi pa ako. Pinasara ko to para ma-sprayan na natin ng ceramic coat. Nalinis ko na rin yung mga screw, no? Teka, balik natin yung goma. Ganda yung goma niya, makapal, oh. Kung sa ibang model, nakikita ko manipis, eh. Ito makapal.
siya, no? Galing. Hindi ka umiyak. Galing. Good boy na yan, ah. Hindi ako fan ng ganitong klaseng black clip. There you have it. Okay na. So, malayo na siya doon sa kanina, no? Sa daba. Nakikita nyo doon kanina sa video, no? So, thank you. I hope hindi kayo na-bored. Kayo na-boring sa aking video, no? Again, please like, follow, share. Baka meron kayo dyang G-Shock na. Again, ulitin ko, baka meron kayo dyang G-Shock. Lalo yung mga luma, no? So, yung restore natin. Cavite City area, no? That's it. Thank you sa panonood. Ingat. God bless.